Magandang araw po sa inyong lahat. Pag-aaralan at tatalakayin natin sa araw na ito po ang YouTube algorithm ay ang system na nanggaling po sa pananampalataya ng programa. Tunghayan po natin sa susunod na slide. Bago po tayo dumako sa ating leksyon, narito po ang katanungan. Ano-ano ang kasalanan na kapag nagawa sa iyo ay hindi mo mapapatawad ang gumawa nito sa iyo? Sa tingin niyo po, ano na yung mga bagay na kapag ginawa sa iyo ay hindi mo talaga mapapatawad ang gumawa nito sa iyo? Ano kaya sa tingin niyo? Kung ako ang tatanungin niyo, class, sa study ko ngayon o sa panahon, sa kasalukuyan, kumbaga, hindi kasi ako yung tipo ng tao na nagtatanim ng sama ng ugali sa isang tao. Sa kasalukuyan ko pero ang itong tanong na ito ay itinanong sa akin nung ako ay bata pa o ako ay nasa teenage years. Kumbaga, ano yung mga kasalanan hindi ko talaga mapapatawad ang gumawa nito sa akin. Maaari ito yung pag sinabihan ako na putok sa bulo. Ayan. Ibig sabihin, wala akong tatay. Ayan. So, yan. Isa yan sa mga bagay na hindi ko talaga mapapatawad ang gumawa nito sa akin. Dati po. Ano pa? Sa tingin ko yun lang. Kaya yun lang. Kasi, alam niyo kasi class, ako po kasi, umana ako sa lolo ko, no? Kumbaga, pusong mamon. Madali po kasi talaga akong magpatawad. Yun lang. Kaya sa inyo, baka kayo po, kasi iba-iba naman po tayo ng personalidad. Sa tingin niyo po, ano yung mga bagay o yung kasalanan na kapag ginawa po sa inyo, ay hindi niyo talaga mapapatawad ang gumawa dito sa inyo hanggang sa ikaw ay nabubuhay. Sige, limin niyo po ang sarili.
Tingnan po ang larawan na nasa screen. Diba? Mayroon kayong apat na nakikitang mga larawan dyan. Ang una ay ang iba't ibang kulay ng isang matawag. Okay? Ayan yung flaglet po. Yung ikalawang larawan ay love is love. Okay? Ang ikatlong larawan, I'm proud as a lesbian. Being a gay is not a crime. My family accepted me as LGBT. At yung panghuling larawan, ito po ay isang organisasyon na ang pangalan ay Ladlad. Bukas isip, bukas puso. Isa po itong organisasyon ng mga kapatid natin LGBT. Okay, LGBT community po. Ano? So, bakit po natin pinapakita itong mga larawang ito? Dahil ito po ay parte, okay? Ito po ay may kinalaman sa ating leksyon o sa ating paksa sa araw na ito. At ito po ay tungkol sa isang tao na naiiba po sa lahat. Kumbaga, siya po ay binabae. Okay? Siya po ay babae sa puso, ngunit lalaki sa katawan. Okay? Tunghayan po natin ang kanyang kwento. Bago po ang lahat, kaunting kalaman lamang po tungkol sa pinagmulan po ng ating kwento at ito ay ang aklan. Ang pangalan po na aklan ay sa mga paniniwala po na makakatotoo, ito po ay hango sa ilog Akyan. Okay? Noong dumating po ang mga Kastilang mananako, nagtanong po sila sa isang mangingisda kung ano ang tawag sa kanilang lugar. So, inakala po ng mangingisda na ang pangalan ng ilog ang itinatanong ng mga Kastila. So, kung napapansin nyo, ang aklan ay napagkakamalang Akyan. Okay? So, kahit saan sa dalawa po ay pwede. Okay? Tinutukoy ng aklanon ang lalawigan, ang wika at ang kultura ng aklan. Nabibilang din naman ang aklanon sa mas malawak na wikang Bisaya. So, ibig sabihin, karamihan po sa mga nakatira, ang ginagamit ay wikang Bisaya. Sinasabing po na ipapalit ng wikang aklanon ang tunog na I sa L dahil ang dati po nitong pinuno na si Dato Bangkaya na pinaniniwala ang may maikling dila ay hindi po mabigkas ang tunog na L at naipapalit dito ang tunog na I kaya naging Akyanon. So, yan po ang paliwanag kung bakit minsan ang pagtawag sa aklan ay Akyan o ang aklanon sa Akyanon. Okay, dahil po sa kanilang dating pinuno na si Datong Bangkaya kasi hindi niya po mabigkas ang salitang L. So, ang nabibigkas niya ay letrang E. Okay. Agrikultura po ang pangunahing pinagkakakitaan ng lalawigan. Okay. Ang pagtatanim po ng halimbawa po ng palay, mais at niyog ang pinakamalakas po na industriya dito po sa Aklan. Sumunod dito ang produksyon ng mga prutas na saging, melon at pinya. So dahil maraming abaka na nakukuha po sa lalawigan nila, mayroon din silang produktong bag, tsinelas at banig. Sikat din po sa Aklan, sa pananahi at paggawa ng kasangkapang nangyari po sa Ratan.
Dumako po tayo sa ating kwento at ito ay ang sastre na isinulat po ni Alex C. de los Santos. Ang sastre po, o yung sastre, ang ibig sabihin po yan sa Bisaya ay mananahi. Ang mga tauhan po dito ay si Tay Omeng, tagapagsalaysay, si Miguel na anak po ni Tay Omeng, Manding Pasit na ina ni Miguel at ang mga tao. Ang tagpuan po ay sa patahian, sa bahay, sa Maynila kung saan po nagtrabaho o lumaki si Miguel, at sa Iloilo kung saan po unang pumunta si Miguel. Ang ginamit po na simbolismo sa kwento ay ang makina. Ibig sabihin po, ang makina po ay isang matibay na bagay na kahit anong pagsubok ang dumaan ay hindi mo basta-basta matitibag. Ganun po katibay ang makina. At ang makina niyan ay maihahalin tulad mo sa ating pangunahing tauhan at ito ay si Miguel at si Tay Omeng. Narito po ang banghay ng kwento. Sa simula, paano nga ba ito nagsimula? Kumbaga, nagsimula ang kwento sa paglalahad ng tagapagsalaysay tungkol sa araw ng libing ni Tay Omeng at ang pagbabalik-tanaw bago sa kanyang kamatayan. So, ibig sabihin, ipinakita kung bakit nangyari yung sa hinaharap ngayon. Okay? At bakit nag-iisa lamang si Tay Omeng. Sa kwento po kasi Tay Omeng at si Manding Pasit ay may isang anak na si Miguel. Okay. Ang trabaho po ni Tay Omeng ay isang sastre o mananahi. So marami po mga tao ang nagpapatahi po sa kanya ng kung ano-ano. Sikat na sikat po siya kasi nga napakapulido niyang gumawa o napakapulido, napakatibay at maganda po siyang gumawa o manahi. Okay, so maraming mga tao ang pumupunta sa kanya para magpatahi ng mga damit. So, sa ginawa po ng kwento, nandito po ang pagmamalupit ni Tay Omeng sa kanyang nag-iisang anak sa kadahilanan ito ay isang binabae. Kasi sa murang edad po ay nakikitaan na po ng pagbabago sa sarili po si Miguel. Okay? Ibig sabihin po, sumasali siya sa mga patimpalak po, sa mga pageant, okay, sa iba't ibang bayan. So, itinatago niya po ito sa kanyang nanay at tatay. Kasi nga, pag nalaman po ito ni Tay Omeng, syempre magagalit po talaga ito kasi ayaw na ayaw niya po ng isang bakla. Okay. Tapos, nung nalaman po ni Tay Omeng na sumasali si Miguel at nagbibihis babae, ay kanya po itong binubugbog. Okay? So, ibig sabihin, ito ay kanyang binubugbog araw-araw si Miguel. Ngayon, nung si Miguel po ay tumungtong sa kolehiyo, kumuha po siya ng
puso na kung saan ay hango doon sa trabaho po ni Tay Omeng. So, ibig sabihin, mukhang nasiyahan po si Tay Omeng kasi ibig sabihin yan ay may susunod na sa kanyang yapak. So, ibig sabihin parang nawala yung kanyang galit. Pero, nung nalaman niya na ang pinili po ng anak niya ay ang paggawa ng mga bestida na pambabae, bumalik na naman po ang kanyang galit sa kanyang anak na si Miguel. At dito na ang nangyari ang mas malalang bagay na pagpapahiya ni Tay Omeng sa kanyang anak na si Miguel. Kaya ito ay binubog niya, pinagsalitaan niya ng mga masasakit na salita, ipinahiya niya po sa kanilang mga kapitbahay, ipinahiya niya sa maraming tao. At dito na nga nagkaroon ng galit sa puso ni Miguel para sa kanyang tatay at para na rin sa kanyang nanay na nakatingin lang at walang magawa sa pagmamalupit na ni Tay Omeng sa kanya. So, umalis po si Miguel, pumunta po siya ng Iloilo kung saan siya nakituloy sa kanyang kaibigan, at kalaunay pumunta po siya sa Maynila para doon niya hanapin ang kanyang swerte. At naging maswerte naman po si Miguel kasi isa na po siyang matagumpay na tao sa kanyang larangang napili, at ito nga ay ang pagpa-fashion, isang fashion designer, okay, ng mga damit pambabae. So, nung namatay po si Manding Pasit dahil sila po ay matanda na, ni isang beses po ay hindi po umuwi si Miguel dahil kumbaga yung galit niya sa kanyang ama ay hindi mo kailanman matitibag. Okay, so napakalaki ng kanyang galit sa kanyang kanyang magulang po. Okay, so nung namatay po ang kanyang nanay ay hindi po dumating si Miguel. Okay? At nung panahon na si Tay Omeng naman ang nagkasakit, okay, kumbaga namatay, alam niyo po kasi, si Tay Omeng po ay namatay nang hindi man lamang po nalalaman po ng mga kapitbahay kasi nga wala na po siyang kamag-anak at tanging si Miguel na lamang ang inaasahan. So, hindi po nila nalaman na may iniinda na palang sakit si Tay Omeng. Nalaman na lang nila na patay na ito nung may isang taong nakapansin na parang hindi na po lumalabas ng kanyang bahay si Tay Omeng. Alam niyo po kasi, simula po nung umalis ang kanyang anak, ay ang mag-asawa po ay hindi na po talaga lumalabas sa kanilang bahay. Maliban na lamang yung asawa niyang babae na lumalabas para bumili ng makakain nila. Pero nung namatay ang asawa niya at si Tay Omeng na lang natitira, ay hindi mo na talaga siya makikitang lumalabas ng kanyang bahay. Inaabutan na lamang po siya ng pagkain ng kanyang mga kapitbahay. At ito nga, napansin nga ng kanilang kapitbahay na parang wala na silang naririnig na tunog ng makina. Kasi hindi man nila makita si Tay Omeng pero naririnig pa rin nila ang tunog ng makina. Ibig sabihin, nananahay pa rin siya. Okay? Pero hindi na siya tumatanggap ng mga tatahiin. Kumbaga ito ay libangan na lang niya. Okay? At nung napansin nga nila na wala na silang naririnig kahit ang tunog ng makina, so at parang may naamoy silang nakakasulasok na amoy o yung napakabaho. So, humingi pa ng tulong yung kanilang kapitbahay para buksan ang pintuan ni Tay Omeng, at doon nga nila nalaman na si Tay Omeng ay patay na. Siya po ay nakaupo pa rin sa kanyang upuan at nakayukyuk sa kanyang makina. Kasi ibig sabihin wala na po siyang buhay. Ngayon, naghanap po ng paraan ang ating tagapagsalisay para makontak ang kanyang anak na si Miguel. So, umabot pa ito ng 1 linggo sa paghahanap kay Miguel. At nung nagkaroon sila ng contact, tinawagan nila si Miguel at ang sagot ni Miguel ay hindi siya sure kung makakarating nga ba siya. At kung halimbawa sa 1 week na yun na hindi pa siya dumarating, maaari na po nilang ilibing si Tay Omeng. At alam niyo ba, kahit ganun pa man, kawawa yung sitwasyon ni Tay Omeng kasi nga
kumbaga ibinalot lang siya sa tela, okay, sa tela po ni Tai Oming para hindi bumaho, okay, para hindi mangamoy si Tai Oming. Okay, wala silang maibili ng ano tawag diyan, yung kanyang lalagyan o yung casket po, okay, o yung kumbaga sa Bisaya itong lungon. Okay. So, hindi po nila mabilhan si Tai Oming yan kasi hinintay po nila si Miguel na gumawa, no. Pero, nung akala ng mga tao na hindi na talaga dalating si Tai Oming, okay, so nagdesisyon sila na ilibing na ito. At nung sa araw ng kanyang libing, ay sa wakas dumating si Miguel. Kaya lamang hindi mo siya makikitaan ng kahit anong emosyon o kahit umiyak man lang o kahit regret man lang, wala kang makikitang emosyon sa kanyang mukha. At nung nakita nila si Miguel ay ibang-iba na ang ayos nito, ibang-iba na ang postura nito, napakapula ng labi, okay, mahaba na ang buhok at ayos pambabae na po siya. So parang dumating na lang siya para tignan sa huling sandali ang kanyang tatay, pero makikita mo sa kanyang mga mata ang galit. So, nandoon pa rin ang galit ni Miguel para sa kanyang ama. So, ano po bang aral ang makukuha po natin sa kwento? So, hindi po basihan ang kasarian para maging isang mabuting tao at maging matagumpay sa buhay. Tama po yan. Hindi po basihan na porket lalaki ka, maging matagumpay ka, porket babae ka, magiging matagumpay ka, o kung ikaw ay naiiba sa lahat, hindi ka magiging matagumpay. So, hindi po ganon. So, hindi po basihan ang kasarian para maging isang mabuting tao at maging matagumpay sa buhay. Alam niyo po, class, kung tutuusin ha, mas marami pong talento ang ating mga kapatid na binabae, kumbaga, mas marami po silang mga hidden talent, kumbaga, na magagamit hindi lamang ng sarili nila, kundi magagamit din ng ibang tao yung kanyang talento. So, wag po natin sila kumbaga i-judge ng basta-basta. Ito pa, pangalawa, huwag mang-alipusta ng iyong kapwa kahit ano pa man ang kanyang kasarian. Tama po yun. Huwag po tayong mang-alipusta, huwag po tayong mag-iinsulto, okay? Kumbaga sa Bisaya, huwag tayong manaway, okay, mang-alipusta ng ating kapwa kahit ano pa man ang kanyang kasarian o kahit ano pa man ang kanyang katayuan sa buhay. Dahil wala po tayong karapatan, okay? Wala po tayong karapatan dahil unang-una, hindi po tayo ang nagpapakain sa kanila. Okay? Wala po tayong karapatan na alipustahin sila dahil unang-una sa lahat ay hindi po tayo pinapakialaman nila. Okay? So, bago ka mag-alipusta ng iyong kapwa, tignan mo muna ang iyong sarili. Perfecto ka ba? Diba? Yun ang lagi niyong iisipin. Bago ka makapagbitaw ng masasakit na salita, bago ka mag-judge ng iyong kapwa, tingnan mo muna ang sarili mo. Perfecto ka ba? Wala ka bang flaws sa buhay? Okay. At ang pangatlo, matutong galangin ang bawat isa. Yan po, napaka-importante po niyan. Ang respeto sa kapwa mo tao. Respeto po sa isa't isa. Okay? Dahil kung marunong kang rumispeto ng iyong kapwa, rerespetuhin din
rerespetuhin ka din ng iyong kapwa. So, ganun lang yun. Okay? Vice versa. Okay? So, ito class di ba kasi nakakalungkot kasi marami sa mga kapwa natin na kung mang-alipusta po ng iba ay di ba wagas mang alipusta, lalo na yung ating mga kapatid na binabae, di po ba, na laging tinutukso-tukso. Okay? Bakla, o ganyan. Pero kung tutuusin no, mas may kwenta po sila kaysa sa mga normal na tao. Alam niyo po ba yan? Kasi mas may pakinabang po sila sa ating lipunan kaysa po sa atin, 'di ba? So wag po tayong mang-alipusta ng ating kapwa kasi kung yan po ang kanilang ninanais, hayaan po natin sila kasi buhay po nila yan. Hindi po natin dapat pakialaman. Okay? Walang pakialamanan, di ba? Mind our own business. Yan lang po yan. Para iwas po tayo sa gulo, iwas po sa away. Okay? Mind our own business. Okay. Yan naman po. Bago po natin tapusin ang ating paksa, lagi niyo pong tatandaan na ang bawat tao ay may karapatan o may kalayaang mamuhay ng matiwasay sa mundong ito. Kahit wala po tayong karapatan na alisin sa kanila ito, wala po tayong karapatan para alipustahin sila, at wala po tayong karapatan na husgahan ang mga tao, ang ating kapwa, batay sa kanilang kaaniban, batay sa kanilang kasalan, at batay sa kanilang pisikal na kaanyuan. Yan lamang po at maraming salamat.